in the past, legacy, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh yes, Lord, I offer you my life. Play it, Paul. Just offer your lives as Paul plays it. Sing it together. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, we offer everything we are to you tonight. We offer our lives. Okay, so Sir June, I think may ano ka? Hello, sir. Hello, sir. Yes, Sir June. Go ahead po. Hello. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Wala sumasagot. Good morning, good morning. Nandyan lang sila. Sige po. Tayo po ay nandito na naman uli sa panibago na namang pag-aaral at mapalad tayo at tayo ay sasamahan ni Master Jack Cañete. Tayo po samahan po natin sila na muli pa nating tuklasing mabuti ang ating IMG. So ang ating pong speaker ngayon ay from Cebu. Siya po ay financial guru. Siya po ang founder ng Expand Knowledge and Potential na isa rin po kami sa kasama. So samahan po natin siya at ating po sa ating pong palakpakan. Ang pinakikilala ko po sa inyo si Engineer ENP Senior Marketing Director Jack Cañete. Salamat. Palakpak naman dyan. Salamat, Sir June. And magandang good morning po sa ating lahat. Okay, so Good morning. Good morning. welcome na naman ulit tayo. We are 15 in numbers and we are growing and we are nagigising na po ang iba and they will join us as we move along. So ngayon we will talk about Domini Tools, which is one of our tools online where we can invite our prospect, no? Lalo na yung mga friends natin sa Facebook na i-invite natin
yung sila sa ating mga seminars. And we have two types of invitation na ating papasadahan later on, yung pre-recorded and yung mga virtual events natin. But before that, babalikan muna natin yung ating lecture during our basic financial education or building your future webinars or seminars na inyong naatinan. And for sure, sigurado ako na na-discuss nyo to. Ang tinatawag natin na X-curve, di ba? So, since na-discuss natin yung X-curve na to, atin lang i-review sa araw na ito. So, ano mo yung X-curve na tinatawag, di ba? Yung tinatawag natin na ang ating buhay financial ay may dalawang linya lang. Yung linya pataas and yung linya pababa. Yung linya pababa, yun yung supposed to be our responsibility line, and ang linya paakyat, yun yung tinatawag natin na money line. And our goal, since naging member tayo ng IMG, is to increase our money line in order for us na mabawasan or bababa yung tinatawag na yung ating responsibility line. Since tayo ay hirap sa pagtatrabaho and hindi maka-retire at hindi maka-uwi sa Pilipinas para mag-for good and marami tayong responsibilidad, ibig sabihin lang nun, tayo ay walang ipon. Or kung may ipon man, hindi enough sa ating responsibility. Kaya we need to increase our money line as fast as we can in order for us to reduce our responsibility line as earlier as we can so that we can enjoy life. Diba? So that we can enjoy what God has given to us. So, sabi ko nga dati sa sarili ko, pinanganak lang ba tayo para magbayad ng ating mga bills? We should have something na kailangan nating gawin, di ba? We should have something na mission dito sa mundong ito. However, since nga tayo ay burden sa ating responsibility, tayo ay hindi makakagalaw kasi tayo ay kailangan nating magtrabaho 8 to 5, minsan pa nga, di ba? Minsan pa nga hanggang alas 10, alas 12, magdamagan in order to sustain our responsibility. So it is our goal na palakihin yung ating savings to reduce our responsibility or to at least wala na yung responsibilidad at all at pwede na tayong mag-retire because lahat ng ating mga needs and wants ay pwede na natin kunin doon sa ating savings and investments. So the question is, di ba? The question is, kailan mo ba ma-achieve yung first million mo pag ikaw ay isang ordinaryong trabahante lamang? Di ba? So yun yung tanong ng nakakarami, kailan ba ako makakaipon kung ako isang trabahante lamang? Di ba? Tayo ay OFW, di ba? Halos lahat ng dito sa webinar na to are all OFW. Ang tanong is, kailan ka makakaipon para masabi mo nang pwede ka nang umuwi sa Pilipinas at magpahayahay na lang, di ba? So, sa Pilipinas na setting, so if ang sahod mo is 750 a day and 27 days ka nagtatrabaho a month, so more or less may sahod kang 20,250. If nasa abroad ka, maaaring doble, maaaring triple niyan, di ba? So, magkano yung pwede mong ibawas dyan para sa iyong savings? Diba? So, kung magbawas ka, for example, ng 1,000 a month on that sahod para sa iyong savings, ang first million mo ay ma-achieve mo in 20 years. Diba? 1 million lang yan. Diba? So, kasya kayong 1 million pang gastos when you are 40 years old plus 20, 60 mo yung 1 million na yan na iyong naiipon at na-invest. Kasya kaya yan? Di ba? Kung taasan mo yung savings and investments, di ba? And it will earn 12% interest rate per annum and you are consistently investing 3,000 per month, di ba? Yung first million mo ay pwede mong ma-achieve in 13 years. Di ba? So kung ikaw ay 50 years old na, gusto mong mag-retire at 60, di ba? So, at 13 years, you are 63. Kung 3,000 lang yung kaya mong i-save per month, may 1 million ka. Ang tanong ngayon, yung 1 million na yan, kasya kaya yan after 13 years. Diba? If ikaw ay masinop sa pera
Di ba? Yung 2,500, 20,000 mo ay talagang pwede mong bawasan ng 5,000 per month. Yung first million mo ay ma-achieve mo within 9 years. Di ba? If 50 years old ka, so more or less may 1 million ka at 59 for your retirement. The question is, kasya ba yan? Comfortable ka ba sa 1 million retirement fund? Di ba? So, lagi nating tandaan itong concept na to. Na the more money you have invested in certain financial vehicle with an interest rate, it will decrease the number of investment period. Diba? So the bigger the money you put, the lesser the time na ma-achieve mo yung target amount. Diba? So, na-compute nyo na ba yung target amount mo for your retirement? Diba? Pasadahan natin yan later on kung kasya ba. Magkano amount ang kasya para sa ating retirement. Kung retirement yung ating pag-uusapan. Or kung gusto nyo mag-retire as early as 40 years old, magkano yung kailangan mong amount para ikaw ay mabuhay at hindi na babalik sa pagtatrabaho later on. Diba? So, ito ang ating alay in order for us to grow our wealth. The money, the time, and the interest rate. You need more money, and you need more time, and you need interest rate in order to grow your money. And atin yung pag-uusapan sa araw na ito. Paano natin mapataas or mapalago yung ating pera? Kung hindi talaga kasya yung sahod natin, ano yung ating gagawin? Di ba? Kasi ang interest rate nandyan na yan eh. Available yung ating mga financial vehicles na pwede nating magamit, lalo na pag member kayo ng IMG. Since tayong lahat dito member ng IMG, ang available na lahat ng mga investment vehicle na pwede nating gamitin in order to grow our money. We have all the time available na ating magamit, di ba? But the problem is, kulang lagi yung pera. Tama ba? Di ba? So, if kulang lagi yung pera, ano yung ating gagawin? Di ba? So, tandaan natin itong curve na to. Di ba? So, ito yung graphical representation natin of our effort, which is the, ano ba to? Di ba? Which is the x-axis and the y-axis, ito yung value natin. Di ba? So, nung tayo nagsisimulang magtrabaho, di ba? Yung sahod natin ay kapirangkot lang. Siguro nasa mga 20,000, 10,000, or in between. But over time, habang tayo nagkakaedad and nagkakaroon na ng experience and may value na tayong kinocontribute doon sa ating company, tumataas yung ating sahod. Ito yung tinatawag na natin na an active income line where we are working well and we are working good. Di ba? So we are earning as much as we can while we can. Di ba? However, when we retire, anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa ating money line, di ba? So maaring ito ay bumagsak, maaring maging zero, or if may SSS ka or GSIS, maaring ikay may pension. But the question is, kasya ba yan? Di ba? So, if may contribution ka ngayon sa SSS, so malaki yung contribution mo, 1,760 per month, maaring ikaw ay magkakaroon ng pension of around 15,000 per month. So divided by 30 days, so more or less, may 500 ka na spendable amount per day. So ito yung gagamitin mo sa yung food, pambayad sa water, pambayad sa electricity, pambayad sa communication. Of course, pambayad ng yung mga medisina kasi retire ka na, kasama ng pagre-retire, kasama ng ating pagtanda ay ang pagbalik-balik sa doktor. Di ba? And pabalik-balik sa may mga maintenance na tinatawag. And of course, kailangan mo rin mag-enjoy, di ba? Kaya nga nagtrabaho ka ng for 30 years, 40 years para ma-enjoy mo yung comfortable retirement. However, if yung inaalo or hinahanda para sa panahon na yan ay kulang because ang bibigyan mo ng pansin is contribution lang sa SSS or GSIS, kasya ba yung 500 na yan? Di ba? So, kailangan pala, hindi lang tayo aasa sa SSS or sa mga government provided, di ba, investments. Dapat may gagawin tayo. Ano yung gagawin natin, di ba? So, laging tumataas yung medical needs, di ba? Medical cost.
tumataas yan every 5 to 7 years. Yung leisure natin, tumataas yan, di ba? Or ikaw, gusto mo bang mag-travel when you are 70 years old? Baka lagi ka na lang tulog ng tulog yan, di ba? So lahat ng yan, kailangan pala ng allocation or budget. But anong ginagawa natin ngayon, di ba? So supposed to be, we need to invest and create our passive income as much as we can, di ba? As fast as we can while you can. So that when we increase our investments, we have our passive income more than our salary. But the problem is, laging kulang yung tinatawag natin na salary. Right? So, lagi nga sinasabi natin dito na yung salary, parang sibuyas. Pag hinati-hati na, bigla kang napapaluha. Di ba? So, magkano yung binibigay mo sa yung investments? Ano yung ginagawa mo para mapabilis yung investments? Wala. Di ba? Wala kang choice. Kundi kumuha lang ng 1,000, 2,000, or 5,000 from your salary because yun lang yung kaya mong itabi. Di ba? But kaya makita natin dito na yung crossover niya is medyo mahaba. You need to wait for 5, 10, 15 years in order for you to appreciate your investments. But the problem is, if you are 50 years old now, kaya pa bang maghintay ng ganun kahabang panahon in order for you to get a passive income from your investments with your resources, with your available resources. Di ba? So, kaya nga dito sa IMG, ini-encourage tayo, since we are starting, di ba? It's a good decision, di ba? Na we are starting and natututo tayo and we applied sa ating natututunan. So that's why we get our protection, which is giving us more or less, di ba? Which are giving us 3-in-1 from Kaiser, an investment, a healthcare, and an insurance, di ba? Ang insurance na to is yun yung ginagamit natin, which is fund if ever mawala tayo, di ba? And yung responsibility natin sa ating sarili, which is our healthcare retirement when we retire at 60. So, more or less may 5 million ka when you are starting at 25, di ba? And when you are, when it matures, may 1.1 million ka na pwede mong makuha, di ba? So, yun yung ating sinisimulan. But hindi tayo tumitigil doon, di ba? Dinadagdagan natin yan ng life insurance, ng MB Life, which is around 5,500 if you are 25 years old, and dagdagan mo na lang ng 5,000 or 20,000 pesos per year, which will guarantee an interest rate of 0 to 12%, and more or less, when you are 60 years old, may 1.5 million ka ngayon na available fund for yourself. Di ba? And hindi lang dyan, di ba? May mga opportunities tayo to invest in mutual funds. Di ba? In stock market. So that is why we need to take advantage of our available resources na meron tayo na binibigay ni IMG, di ba? So, yun yung mga available natin na mga companies na pwede nating pag-invisan, di ba? Through mutual funds, through direct investing. Sinasabi natin i-diversify natin, di ba? However, di ba? Laging kulang, di ba? So, if ating i-plot lahat yung ating nakuhang investments and services ngayon, di ba? Yung K100 plan natin, it will give us 1.1 million in 20 years. Yung, di ba, yung maturity nun is 1.1 million. Yung MB Life natin, in 20 years, may 1 million ka. May Soldibo investments ka ngayon, more or less ng 2,000 per month. In 20 years, may 2 million yan. So more or less, may 4 million ka ngayon for your retirement fund, di ba? So 1,000 a day yan. If it will be invested with 10% interest rate per annum, it will give you 1,000 per day. Di ba? Plus another 500, di ba? Plus another 500 from your SSS, may 1,500 ka a day. Di ba? If 25 years old ka. But if you are 40 years old, you may increase it. So, di ba? So, kasya ba yan? Di ba?
So kaya nga dito sa IMG is nagpo-focus tayo hindi lamang sa investment kung hindi kasama na rin yung ating we took advantage or we take advantage sa IMG entrepreneurship na binibigay niya sa atin. Why? Because it will sustain or it will add more sa ating investments. And if we are adding more in our investments, di ba? So magkano ba yung pwede mong commission dito sa IMG, di ba? So if magsisimula ka lang from associate, more or less you will have 30,000 commission if masipag ka, di ba? If senior marketing director ka, may 70,000 ka monthly commission if masipag ka. Pwede na ba itong pangdagdag sa iyong investments? Pwede na, di ba? So if pwede na yan, so may magagamit ka na ngayon pangdagdag sa iyong investments. And if you put more in your investments, the earlier you shoot up your, di ba? Yung passive income. And pwede mo yung magamit later on pangdagdag para mapalaki din yung IMG business. Kaya nagsisimula tayo dito. We are building people. We are building. We're helping individuals na matuto while we earn, and when we earn, ginagamit natin yan para sa ating investments. Di ba? So, if dagdagan mo lang ng 3,000 investments from your current available plans na kinukuha, more or less, may additional ka na ngayon na 200 na 2 million from your investment, from your portfolio. And if it is invested with thereafter earning 10% interest rate per annum, more or less may 1,900 ka na ngayon na allowance when you retire. Maaring iyan ay pwede na. Right? So, yung ating target amount is depende yon sa ating edad, depende yon sa ating gagawin. And depende yon kung paano natin siya ina-apply sa ating buhay. Di ba? Kaya nga si IMG, lahat ng tools is binibigay na sa atin para tayo ay matulungan, ma-shoot up yung ating investments para magkakaroon tayo ng earlier passive income na magamit natin to do the things that we love to do na hindi natin magagamit habang tayo ay nagtatrabaho pa. Hindi natin magagawa nung tayo nagtatrabaho pa. So are you excited sa possibilities na ino-offer ni IMG? Di ba? So nandyan si Dominate tool na ginagamit natin para tayo ay tulungan market or mag-market ng ating services, which is financial education, di ba? And atin yang gagawin ngayon, di ba? Atin yang gagawin ngayon na ito pala ay napaka-powerful na tool para tayo ay less na ang tinatawag natin na face-to-face rejection, no? Kasi online rejection na rin kung ikaw nire-reject. So, hindi masyadong masakit, di ba? Kung ikaw ay medyo sensitive sa rejection, hanggang ikaw ay masanay, di ba? So, ngayon, ano at paano natin gawin to, di ba? So, yun yung ating topic for today. So, paano natin gawin yung Dominate tool? So, I am encouraging everyone na mag-log in sa inyong inyong portal and ating isa-isahin kung paano ba tayo gumawa ng Dominate tool, di ba? At paano tayo gumawa ng funnel para i-share natin to sa ating Facebook, sa ating Twitter, or sa emails or through Messenger directly doon sa ating mga kakilala. Alright, so are you still with me? Nandyan pa ba kayo? So, sa lahat ng mga hindi pa alam paano gamitin ang Dominate tool, I am encouraging na mag-log in tayo sa ating portal and pasadahan natin isa-isa. We will have it slowly para masundan nyo, lalo na dun sa mga nagsisimula pa lang. Okay? So, once you log in sa inyong portal, so kung first time pa kayong nag-log as new member ng IMG, kasi may nakita akong mga new member dito, di ba? So, kung first time nyo pang mag-log in, so may sa baba ng inyong pangalan may nakalagay diyan na be a partner. So, i-press nyo yung be a partner para kayo ay partner na ng IMG at pwede na kayong maging representative and to represent sa ating mga partner services.
thereafter, so ikumpleto nyo lang yung iyong mga hindi pa nakompleto na mga papel dyan sa Fidelity or sa Everest, no? Or sa Manila Bankers. Diba? And if you are new, so makikita nyo dito yung Dominate tool sa inyong dashboard. I-click nyo lang yung activate, and once you will click activate, automatically it will guide you to new window, and yun na yung window natin sa ating Dominate. So maaring iyan din ay hihingi sa iyo ng another login details. So nakasunod ba ang mga bago? So mas maganda na nag-open kayo ng inyong laptop or computer para at least masundan natin. Alright? So once makalagin na kayo sa iyong Dominate, ito na yung ating dashboard. Di ba? So itong dashboard na to ay napaka-powerful din at ang daming pwede nating gawin dito. So sa araw na to, dito muna tayo sa basic natin na session. So ito yung marami tayong mga links dito na available, no? So may links tayo sa 10 million 2025. If you want to let someone be part of our 10 million 2025 goal is that pwede mo siyang sendan ng link na to. Kung na-share mo siya about financial education, pwede mo i-share sa kanya yung link na to. And if yung gusto mong malaman ng iyong mga kaibigan kung ano yung benefit niya about, ano yung benefit about IMG, kung mag-member siya, itong offer page na to, pwede mo siyang i-copy paste ang link na to and i-share mo sa kanya. Once i-click niya yon, di ba? So makikita niya dito yung ating 30 benefits or 30 benefits, 28 pa lang yata dito, hindi pa updated. So 28 benefits lang yung makikita niya, and once i-click niya na be a member, automatically ikaw na yung magiging sponsor niya. Mamimili na lang siya kung anong country, di ba? So kung may mga guest kayo or gusto niyong papilapin about membership, so you can copy paste this link directly para hindi na kayo mag-enter ng inyong membership code. So kung gusto niyo ring malaman kung ano yung sa mga kaibigan niyo, kung gusto mong malaman kung ano yung gusto pang ano yung pinakagusto niyong benefit or ano yung pinakagusto niyong matutunan about International Marketing Group, pwede niyo ring i-copy paste itong link na to. And once i-click yan ng inyong kaibigan, yung link na yan, dito niya makikita yung ating mga benefits na pwedeng i-offer. Diba? Once i-click niya yan, and once he will submit, makikita natin yan later on sa ating survey, yung mga responses sa link na to na sinishare nyo. Diba? And also, it will be a good start for discussion later on sa inyong mga clients, diba? Sa inyong mga prospect. So if you are a new member or if you are a member of IMG na hindi pa nakapag-online workshop, so dito nyo na i-access yun, diba? So pwede nyo i-access dito, i-click nyo na itong link na to, so automatically you will be diverted to another window for online workshop. Just click get started. Diba? And you will have immediately your workshop. You can start immediately your workshop. No? So from 1 to 5 yan. Under every workshop, may mga exam yan. Once na matake mo yung exam, thereafter may certificate yan. Diba? Na pwedeng pangdagdag sa iyong mga knowledge. Diba? Sa iyong credentials or pangdagdag sa iyong kaalaman, pang post, di ba? Sa Facebook. O, di ba? Dagdag ano na rin yan, malalaman ng inyong mga kakilala na hindi pala tayo tumitigil dito sa membership orientation or sa building your future. Marami pa tayong pwedeng i-offer and marami pang pwede ino-offer ang IMG. Depende na lang yan sa iyong kasipagan, di ba? So, andito na lahat ng link. So itong Kaiser quote na to, kung gusto mong mag-quote doon sa iyong mga kakilala, pwede mong i-copy paste na to. However, hindi tayo nagsasuggest dito kasi okay lang to pag ikaw ay matagal na
But kung ikay baguhan pa, kailangan mo ng trainer. So pag kailangan mo ng trainer, doon tayo sa e-app laging nagsisimula. Kasi kailangan mo ng agent 2. But if you are already an IMG member doing it for so long or quite longer already, so alam mo na kung paano gawin at pasikot-sikot, hindi mo na kailangan ng trainer. So dito pwede mo ito gamitin at i-share doon sa iyong mga kilala. And if you want also to share success stories doon sa iyong mga kakilala, sabihin mo, marami naging successful dito, marami nakapag-retire dito ng maaga. So maaring ito ay iyong i-share din, itong link na to. And once i-click nila yan, nandito na lahat ng mga videos na pwede nilang tingnan. Alright, so di ba? Napaka-powerful ng ating Dominate. Dashboard pa lang yan, di ba? Hindi pa tayo nag-uusap about other services na pwede niyang i-offer or other features na pwede niyang i-offer. So, ngayon, gagawa tayo ng pre-recorded saka virtual events, di ba? So, and funnels. So, itong tatlong to ang ating gagawin. So, to start with, magsisimula tayo dito sa ating email list, di ba? So, dito sa ating email list, gagawa tayo ng folder kung saan dyan babagsak yung mga pangalan, email, and contact number ng ating sinisharean about, di ba? About our activities, di ba? So, to start paggawa ng ating email list, i-click mo lang yung email list na pangalan and scroll down mo. Kung ikaw ay bago, may tatlong folder ka dyan available. So, tayo ay gagawa ng bagong folder ngayon. So, dito ka lang sa Add New. Di ba? So, pag-click mo dyan sa Add New, lalabas yung bagong window na naman. And dito, sinasabi niya is Add a New List. So, list name. Di ba? So, ang list name, so i-type mo lang dito ang pangalan ng folder na gusto mong paglagyan ng iyong mga invites. For example, ang ginagawa ko is nagkagawa na ako dati, ayaw kong gumawa lang ulit ng bagong folder kasi masyado na ako maraming folder. So, ang ginagawa ko dito is gawa ka na lang ng membership orientation na folder. Kasi ang kadalasan nag-i-invite tayo more on membership orientation, di ba? So, membership orientation, and once after you type membership orientation, i-add mo lang siya. And once you click add, di ba? So, once you click add, so, nadadagdag na yan dito sa iyong email list, di ba? So, dyan sa email list na yan, balik ka doon sa email list, pwede mo na i-close yung bagong window na yon. Balik ka sa email list, i-refresh mo lang, and nandyan na yung folder ng membership orientation. Alright, so yan, dalawang folder na yung lumabas kasi na-add nyo ko siya. Okay, so pwede mo naman siyang i-delete yan later on, di ba? So pwede mo siyang i-delete once na doble yung pangalan. So sa akin, i-delete ko muna, di ba? So sa pag-delete, so balik ka lang doon sa add list, i-view all list mo lang siya, di ba? So, ito yung folder na walang laman. So, i-delete ko lang siya. Diba? Huwag kang mag-delete ng may laman kasi delete din lahat ng laman dyan. Okay? So, pagbalik mo dito sa main dashboard mo, i-refresh mo lang para bago na yung iyong Nandiyan na yung folder. So, may folder ka na ngayon. Ang ginagawa natin dito, gumagawa din tayo ng survey. Di ba? So, ang survey natin dito is that tinatanong natin yung kanyang status financially. Bakit natin tinatanong yung status niya financially or yung kanyang mga present condition? Para matulungan natin siya at alam natin kung ano yung pwedeng itulong natin sa kanya. Di ba? So, dito may available na tayo na checklist dyan.
na survey. Ito yung survey na pinakita ko sa inyo kanina doon sa dashboard na link na yung membership benefits. So once na i-click mo itong membership benefit, once i-share mo yun sa inyong mga kakilala, and once magpa-register siya doon or i-tick niya yung mga choices doon, yung kanyang sagot ay bumabagsak dito. Di ba? So makikita mo yung sagot niya dito sa responses. Di ba? So andyan yung mga responses niya. So wala siya, actually pangalan ko lang to. So wala siyang tinik. Di ba? So, but dyan mo makikita yung mga responses na gusto niyang malalaman. And it will be also a start of discussion. So, dito sa atin is gumagawa tayo ng bagong survey. Napakasimpleng survey. Ang tawag natin is IMG Financial Survey. No? So, isang question lang para hindi ma-board yung iyong mga invite. Baka naman kasi hindi ganun ka-techy. So, maaaring ma-board siya kung marami siyang i-check. Diba? So, ang ginagawa natin para mapabilis yung ating surveys that gumagawa lang tayo ng isang question. Diba? So, paano ba gumawa ng survey? So, dito ka lang sa Add New Survey. Diba? So, pag i-click mo yung Add New Survey, so itanong mo, anong title ng iyong survey ngayon? Diba? So, sabihin mo IMG Financial Survey. Diba? So, after that, once na ma-type mo yan, scroll down mo lang, tapos add question. Diba? So, ngayon, add question. So, ano yung question mo? So, ang question natin na ginagamit dito is, what is your greatest financial fear? Diba? So, anong description nito? Diba? So, ang sinasabi natin, IMG survey lang. Diba? Field name, IMG survey ulit. So, gusto mo ng paragraph answer. Baka may hinanakit siya. So, bigyan natin ng paragraph para marami siyang i-type. Diba? So, lagyan natin ng required para hindi siya makapag-proceed. Diba? Kasi required, not required. Kasi meron dito. So, pag sabihin natin required, mandatory. Diba? So, since it is your first question, so order rank niya is number 1. So after i-submit mo lang, so after mo siya i-submit, may lalabas siya na invalid. After dyan, hayaan mo lang siya, i-submit mo ulit. Di ba? So once ma-submit mo ulit, lalabas ng iyong survey ngayon. Okay? Pag lalabas na yung survey mo ngayon, later on, once ma-share mo na yon, dito mo makikita yung sagot ng iyong mga kaibigan sa responses. Diba? So, ganun lang siya kabilis hanapin. O, diba? So, ganun lang siya kabilis. So, yung ating survey dito, yung mga responses nila actually, yan din yung isa sa pinaka magandang discussion starter mo sa iyong mga client. Diba? So, diyan sa mga sagot nila na yan, so yun yung iyong pwedeng simula, diba? Kung ikaw ay magdi-discuss. So, halimbawa, may siya about school fees, may problema siya about retirement healthcare, so lack of savings. So, alam mo na ngayon kung ano yung simula ng iyong i-discuss sa kanya, diba? So, savings, retirement, di ba? Healthcare. So, yun yung kadalasang problema. So, kung may problema, so may solusyon tayo sa IMG. So, ano ba yung solusyon natin? So, lack of savings. So, mag-save ka, di ba? So, passive income, di ba? Mag-entrepreneur ka sa IMG, di ba? So, maraming pwede. Retirement healthcare. So, andyan yung ating mga pwedeng sagot later on. Alright? So, since may discussion starter ka na, at may survey ka na, ngayon gagawa na tayo ng events. Di ba? So, ang events natin is 2. O 3 pala. Di ba? So, may live tayo, may pre-recorded, saka virtual. So, dito lang muna tayo mag-focus sa pre-recorded, saka sa virtual events. Di ba? So, pre-recorded events. So, i-click nyo lang yung pre-recorded events. Ito yung pre-recorded events is recorded events natin na available na pwede nating ma-share directly sa ating mga kakilala na laging may excuse, di ba? Na hindi available doon sa scheduled virtual events natin, di ba?
So kung gustong-gusto mo talaga siya i-invite about financial education at hindi siya laging available since naka-duty ba siya or hindi talaga natutugma yung schedule niya sa ating mga schedule. So ang sagot ng IMG niyan, may pre-recorded events tayo na pwede mong i-share. Diba? So paano ba gumawa niyan? So simple lang. So dito kung wala ka pang pre-recorded events, kung ikaw ay bago, dito ka lang sa add new pre-recorded webinar. Diba? Pag i-click mo yung add new pre-recorded webinar, didiretso yan dito sa URL. Diba? So sa URL na to, dito yung mga recommended videos. So may arrow down. So nandito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 videos na available na pwede mong i-share doon sa iyong mga kakilala. Diba? So halimbawa, piliin mo tong kay Sergio and de las Piñas na video. Ito yung gusto mong i-share. At hindi mo alam kung anong laman yan. No? Dito, once ma-click or ma-choose mo na yan, so may preview dito. Diba? So sa preview na yan, once i-click mo, andyan na yung event. Hello, my name is John de las Peñas, and today I'll be discussing to you about the IMG. Diba? Maaring ikaw muna yung manood niyan. Kasi 1 hour din yan, di ba? So maaring may matutunan tayong marami from our IMG President as well. So pwedeng ikaw ang mauna diyang manood din, di ba? So bago mo siya i-share, di ba? So yan yon, di ba? Na-select mo na. So offer configuration. Di ba? Scroll down lang tayo. So dito tayo ngayon sa offer configuration. So offer configuration, ano yung gusto mong gagawin ng member once mapanood, thereafter, once mapanood niya yung video na yon. Diba? So gusto mo bang makita yung membership checklist? Diba? Or yung tinatawag natin na top membership benefits. Diba? So after that, so, ano yung pwede mong offer button? Gusto mo bang maging IMG member siya? So, naka-automatic na yan, di ba? So, andyan yung link automatically ng iyong membership. So, dito na tayo ngayon sa configuration. Di ba? Just scroll down. Kung ikaw ay bago, nakalagay na yan lahat dyan. Di ba? So, once nakalagay na yan lahat dyan, so, hayaan mo na lang siya. Or pwede mo rin siyang palitan. Diba? So kung gusto mo lalagyan ng unique na sharing, diba? Unique na name kasi i-trace mo siya later on. So lagyan mo lang siya ng webinar name and webinar title. So webinar description, so may naka-built-in na rin diyan. So hindi ka na talaga mahihirapan, no. So hayaan mo na lang siya. So after, dito na tayo sa schedule. Diba? So sa schedule na to, mamimili ka lang, it's either instant, just in time, every, or on. Diba? So every, so pabalik-balik siya. I mean, recurring siya. So on, may specific day ka na pwede mo lang siyang i-play. Diba? Just in time, so once mag-login siya or mag-fill up siya, automatic siya yung magsisimula, magde-delay tapos magsisimula. And then instant, so simula na agad-agad. Di ba? So, since ang mga member na in-invite natin is laging walang time at laging busy, so dito na tayo sa instant. Di ba? Na pagkatapos siyang mag-register, play agad. Di ba? So after that, i-submit mo lang. Di ba? So once ma-submit mo na, so hayaan mo lang yung sa baba. Di ba? Once ma-submit mo na, so okay na ang ating pre-recorded webinar. So ito na yon, di ba? So lumalabas na yung iyong pre-recorded webinar ngayon. So since lumalabas na siya, di ba? So ito yung nagawa ko. So once na gawa mo na siya, pwede mo na ngayon siyang i-share. Gagawa ka na ngayon ng funnel para ma-share mo siya, di ba? So, dito ka na ngayon sa build-in of funnel. Diba? So, after that, once i-click mo yung build of in panel, diba?
So, mamimili ka na ngayon ng template, kung ano yung available template dyan. So, since kay Sir Joen yung ginawa, so mamili ka dito sa template ni Sir Joen. So, kung 2 yung ginawa, maaaring ito yung gagamitin. So, share now. Create now pala. Create now. So, bumabagsak tayo dito sa funnel na to. Diba? So, gagawa tayo ngayon ng site ID. So, ang site ID natin, ano ba yung pangalan ng yung webinar na ginagawa? So, Building Your Future. Diba? So, Building Your Future. So, dito wala tayong space na pwedeng gamitin. So, ang ginagamit ko sa hyphen. Diba? So, para mabasa naman siya. Building Your Future webinar. So, after that, diba? So, yung choose list natin, so, yan na yung ating ginawa ngayon. Di ba, Sir Joen? So, automatic na yan. Papasok dyan sa list mo. So, ngayon, may survey sa email list. So, dito na lalabas yung ginagawa natin kanina na survey. Di ba, naalala nyo? Gumagawa tayo ng financial survey. So, hanapin mo lang siya dito sa ano na to, sa draft list na to. Diba? So, gumawa tayo IMG Financial Survey. So, i-attach mo lang siya. Email list, di ba? So, saan siyang folder ngayon babagsak kung may magpa-register doon? So, diretso tayo doon sa ginawa natin na folder. So, i-scroll mo lang, i-click mo lang itong black arrow na to. So, dito ka ngayon sa folder na membership orientation mong ginawa. Di ba? So, once i-click mo yung submit, di ba? So, sa akin, nagduduplicate na siya. Di ba? Since marami na akong ginawa, nakaparehas ang pangalan. So, escape ko lang siya. Papalitan ko lang dito yung webinar, auto-webinar name. Di ba? So, sa akin kasi, hindi na ako gagawa ulit ngayon kasi mayroon na ako niyan kay Sir Joen. So, once masubmit mo na siya, so, diretso lalabas yan, mag-congratulation yan sa'yo, and lalabas yan, babagsak yan dito sa i-open site mo lang siya. Once i-click mo yung open site, di ba? Babagsak tayo dito ngayon sa funnel. Di ba? So once may funnel ka na, so ngayon, pwede mo siyang tingnan, di ba? So yung ginawa natin kanina yung kay Sir Joen. Di ba? So may nagawa na kasi ako nun. Tingnan ko muna. Hanapin ko muna yung nagawa ko. So ngayon, di ba, nandito na tayo sa ating funnel. So ito yung nagawa ko. Saan ba yung nagawa ko? Hanapin ko muna yung Sir Joen. Okay, so di ba, ito yung kay Sir Joen na nagawa ko, di ba? So gusto ko na ngayon siyang i-share sa Facebook, di ba? Gusto ko na siya ngayong i-share doon sa aking mga kakilala. So may options tayo dito, share on Facebook or share on email, di ba? So ano ba yung meron dito sa funnels na to, di ba? So meron tayo ditong site settings, may website stats tayo dito, pwede tayong gumawa ng website from here. Pwede tayo gumawa ng, dito natin makikita yung statistics ng ating sharing, di ba? Pwede tayong gumawa ng page from this area, from funnel, and marami pa, di ba? Pwede pwede tayong gumawa dito ng mga email sequence, yung mga autoresponder natin, SMS sequence, di ba? May share in email, share in Facebook. So, ang titingnan lang natin ngayon muna is yung email sequence, di ba? So pag i-open natin yung email sequence na yan, actually si IMG na yung gumagawa ng mga emails doon sa inyong mga kakilala. Once na siya ay mag-register sa iyong link, si IMG na ay automatic ay magpapadala sa kanya ng mga emails. 1 hour before it start, mga follow-up to actually, di ba? 15 minutes before it start, 0 minute, di ba? And yung email na yan, may mga counter yan, di ba? So once i-open mo yan, di ba? Diyan na yung nakalaman ng mga email na yan, ng mga emails na yan, di ba? So may countdown na yan, diyan na yung pangalan mo, di ba?
andyan na yung presenter pala. So, si Sir Joel, yung presenter dyan. So, presenter yung webinar presenter. Diba? So, hindi lang natin gagalawin lang yan ngayon kasi medyo mahaba-haba yung paggawa niyan. But later on, gagawa tayo niyan. So, balik tayo dun sa funnel. Diba? So, balik tayo dun sa funnel. So, gusto mo ngayong makita kung tama ba yung ginawa mo. Diba? So, pwede mong i-click yan, itong link na to. So, from here, actually, pwede mo nang i-copy-paste to, ang link na to, para i-share mo doon sa iyong mga kakilala. Sa Facebook, sa WhatsApp, sa Messenger, or sa email. Diba? So, pwede mo na from here, pwede mo na siyang i-share. But, gusto mo rin siyang i-share doon sa iyong Facebook. But before anything else, gusto mo munang tingnan kung ano yung makikita ng iyong mga invites, di ba? So dito ka nga, i-click mo lang siya. Once i-click mo siya, di ba? So ito na yung makikita ng iyong papapadalhan. So magpaparegister siya ng pangalan, di ba? Once magpaparegister siya later on, di ba? Once i-click niya yung register, automatic babagsak na siya doon sa ating ginagawa na webinar. So i-try nyo daw, di ba? So magpa-register daw kayo. I-share ko yung link na to dito sa ating chat. So, diba? So, from here nga, pwede nga siya from here, di ba? So, i-try nyo daw i-click kung ano yung makikita nyo. At i-try nyo magpa-register din para makita ko yung mga pangalan nyo later on doon sa aking email list. Nagpa-register na kayo? Nandyan pa ba kayo? O ako lang yung isa nagsasalita dito? Nandyan pa ba kayo? Hello? Yes, sir. Nandito pa kami. Ayan. Ay, salamat. Akala ko pa ako na lang isa dito. Kami nakikinig. Okay, so paki-click nga yung yung link na sinare ko doon sa group chat at magpa-register kayong lahat para makita ko kung sino yung nakikinig, joke. Di ba? Para makikita natin later on yung mga pangalan nyo dito sa aking email list. Okay? So, bigyan muna natin ng 2 minutes. Okay, so na-share ko dyan sa chat yung aking ginagawa na list. So magpa-register kayo para makita ko yung mga pangalan nyo dito sa aking email list and dito sa attendees. Alright, so moving forward, since wala na tayong oras, may succeeding seminar pa tayo. Anong oras pa yung next seminar natin? Alas 12, no? Okay, so ready na tayo i-share yung ating nagawa doon sa ating Facebook. So sa pag-share sa Facebook, so meron na yan, share on Facebook. Di ba? So sa pag-share natin sa Facebook, so pwede tayong mamili ng available image dito. Di ba? So hindi ka na mamroblema naman ngayon kung anong pipiliin mo na image. And thereafter, since nagsawa ka na sa mga image na to, gusto mong gumawa or maghanap ng bagong image. So dito ka nga lang yan sa choose file. Di ba? So dyan sa choose file na yan, punta ka lang doon sa pictures for example, and maghanap ka ng nagawa mo ng mga Canva flyers, di ba? So, dito na pumapasok yung mga flyers natin. So, kung ikaw ay gumagawa ng flyers online or gumagawa ng flyers sa Canva, so pwede mo siyang i-gamitin dito sa pag-share. So, sa akin, since hindi ako gumagawa, so maghanap lang ako ng mga nasi-save ko na mga flyers. So, gusto kong i-attach si Juna. Saan ba yung si Juna? Diba? So, para diba? So, lalabas na yan dito si Juna. Diba? So, laging kakambal ni Judith. So, ito yung mga laging takot sa mga Jews. Diba? Kasi laging may binabayaran.
So, ngayon, meta title, lagyan mo lang Building Your Future Webinar. So, ang ginagawa ko, Building Your Future Webinar. Diba? So, tapos dito sa meta description, ikaw nang bahala gumawa dyan. Diba? So, sa akin, takot ka na ba? Juice. So, meta description, ikaw nang bahala gumawa dyan. And update and share mo na. Diba? So, once i-update and share mo, so, i-share mo siya sa Facebook ngayon. So, once ma-share mo siya sa Facebook, diba? So, iba pa rin yung picture lumabas niya, but later on, once tingnan natin sa Facebook, makikita natin siya. So, ngayon, lagyan mo na siya ng ano, ng share, say something, di ba? Sabi ni Facebook. So, sabi ko, so once i-share ko na yan sa Facebook, so kung friends tayo sa Facebook, pwede mo makita yung post ko na yan. So, andyan. So, i-open ko yung Facebook ko. So, makikita nyo na ngayon na nandyan na yung aking invitation. Diba? So, dyan na si Juna. Saka si Judith. Malapit na naman yung katapusan. Maglalabasan na naman yan sila. Nakakatakot yan. Diba? So, yun. Tapos na tayo gumawa ng ating sharing sa Dominate. So, i-close muna lang siya. Okay, so ganyan yung paggawa ng funnel once you are sharing pre-recorded events. Actually, the same na din yan sa virtual events natin. Nagkaka-diferensya lang yan sa paggawa ng page. Di ba? So, tapos na tayo sa pre-recorded events. Di ba? So, tingnan natin kung sino yung nagpa-register. Okay. So, dito sa folder na to, membership orientation. So, wala pang lumalabas. Teka lang, ano ba yung folder ang naka-attach na yan? Sa ibang folder pala yung in-attach ko doon. So makikita nyo rin dito kung anong folder, di ba? So ang folder na pinaglagyan ko pala sa kanya is yung Jack Cañete na folder. So dito yan sa Jack Cañete na folder. So ito na. Di ba? So ito na yung mga nagpa-register. Si Ma'am Becky, si Jennifer, saka si so, ito yung mga ano na to. Okay, so okay na tayo sa pre-recorded events. So, dito na tayo ngayon sa virtual events. Bilisan na lang natin para sa question and answer kung mayroon pa. So, sa virtual events, ang ginagawa natin dito is gumagawa tayo ng virtual invitation sa ating mga scheduled events, no? So, paano ba gumawa nun? Di ba? Unang-una, tingnan nyo muna yung link na binibigay sa atin ng ating CEO, si Ma'am Tess, di ba? Binibigyan tayo ng schedule ng ating Zoom seminar, di ba? So yun yung gamit ng ating Zoom link na pinu-forward sa atin ni Tata Tess para malaman natin kung ano ba yung schedule ng event natin. So dito sa akin, once na natatanggap ko yung binibigay ni Tita Tess, di ba? Ito yung binibigay na link, Zoom ID na binibigay ni Tita Tess, di ba? Once na natanggap ko yan, di ba?
So, ako naman ay gumagawa ng Excel. Bakit ako gumagawa ng Excel? Kasi dito ko tinitingnan yung mga Zoom link na pares-parihas and mga activity na pare-parihas. Diba? Pinifilter ko siya. Bakit ko siya pinifilter? Para maisa na yung gawa ko. Hindi na ako gawa ng gawa. Diba? So, for example, ang isi-share ko lang is membership orientation and gusto ko siyang i-share yung parehang link na pabalik-balik. So, itong date na to ay parehas yung kanyang link. So, ibig sabihin, pwede akong gumawa ng isang invitation sa activity na to. Di ba? So, paano ba gumawa nun? Di ba? So, balik tayo ngayon doon sa ating Dominate. So, doon sa aking Dominate, so, dito tayo sa virtual events. Di ba? So, dito sa virtual events, so, since nakagawa na ako, so, mag-i-edit na lang tayo. Mag-i-edit ako or gawa tayo ulit. Gawa tayo ulit. So, paano ba gumawa ulit ng virtual event? So, dito tayo sa Add New Live Webinar. So, Add New Live Webinar. So, webinar name. So, i-fill up mo siya ulit. Di ba? So, once ma-fill up mo siya, so, tingnan natin. So, webinar name. So, ang nilagay ko, since mag-attach ako ng marami, so, multiple building your future webinar. Ang nilagay ko, webinar title, learning to build your future, or copy-paste mo na lang yan, di ba? So, after that, di ba? After that, so, webinar description. So, ginagawa ko dyan is what is your greatest financial fear, di ba? So, ngayon, scroll down ka lang, so, source of live webinar, so, URL. So, naghanap na siya ngayon ng URL. So, bumabalik ako dun sa aking Zoom link, and kinopy-paste ko siya dito sa space na to. Okay? So once ma-copy-paste ko na siya, redirect on schedule, scroll down, dito na tayo ngayon sa schedule ng webinar. Okay? So, since inedit ko lang, so, i-delete ko lang siya para mag-add ako ulit. Di ba? So, since multiple schedule yung aking gagawin, di ba? So, ang schedule niya is on. Kailan ba yung schedule niya? So, ngayon, 2 p.m. So, ngayon, 2 p.m. 2:00 p.m. Diba? So, ano yung time? Diba? So, sa akin pala is naka-default to sa Philippine time. So, kino-convert ko siya. So, instead of 2, 7 na siya. Kasi Philippine time tong sa akin eh. Naka-default sa aking Dominate. So, hanapin ko lang yung Philippine time. Manila. Wala na siya. Sana ba yung Manila? Parang nauna yung ko, espiritu ko doon sa Manila. Ayun na bro. Ayun na SMD. Nandun na. Ay, wala ulit. Okay, Baghdad. Taas ba? Taas. Yan. Yan. Andyan na. So, i-add ko lang siya. So, since multiple siya, may 6 p.m. din tayo. Di ba? Ngayon din, 6 p.m. So, 11 to sa Pilipinas. So, kaya kung first time kayong gumawa, so ano lang, the same time, tapos ano nyo lang dito, i-Philippine time nyo lang. Di ba? So ano pa yung schedule natin? Mayroon pa tayo bukas. May alas 10 tayo bukas. So bukas is 6, di ba? Tapos alas 10. So anong oras sa Pilipinas? Alas 4. Add ko lang. Alas 4, so PM. So, add ko lang. Tapos, mayroon pa tayo bukas alas 3. So, alas 3. Alas 3 ba? Alas 3. Alas 8 sa Pilipinas. So SMD,
bali per month ka na pala gumawa, no? Po. Monthly ka na gumawa ng schedule mo dyan. Weekly pa lang to kasi weekly pa lang yung schedule natin. Weekly. Alright, okay. So, since may schedule din to 7 p.m., so ang 7 p.m. sa atin is 7 na yun sa Pilipinas, di ba? So, 12. So, meron din tayo schedule sa Sunday. So, Sunday, diba? So, alas 6. So, 11. So, may schedule na ako ngayon the whole week on the same link. Diba? So, yan yung schedule ko. Diba? So, ang ginagawa ko ngayon, i-submit ko na lang siya. Once magawa mo na yon. And sana siya. Okay, so, yun. So, makikita mo dito ngayon, andito na yung mga schedule niya. Diba? So, multiple schedule natin sa Building Your Future. Diba? So, mas maganda kasi ito para isang beses na lang tayo gagawa ng schedule per week. So, kaya sinishare natin ni Tita Tess yung schedule natin para mas mabilis gumawa, di ba? Lalo na kung isa lang yung link. Pero kung paiba-iba yung link kada seminar, yun, medyo madugo yun kasi gagawa ka talaga ng invitation kada seminar. But since sa atin isa lang yung link and multiple yung schedule, so, yan na yung ating ginawa. Okay, so gusto na natin siyang i-share sa Facebook. So, build opt-in panel ulit tayo. Di ba? So, choose template. So, isa lang yung template available. So, create now. So, nandyan ka na ngayon sa configuration. So, ano yung site ID? So, gawan mo lang siya. Multiple schedule para ano ko siya, schedule. So, choose a list. So, gusto kong i-attach yung survey na isa. Financial survey. And gusto ko siyang ibagsak doon sa membership orientation ko na folder. Diba? So, submit. Once ma-submit mo na yan, lalabas yung success. So, open site now. So, andito na yung seminar na yon, di ba? Ito na yung ating nagawa. So, pwede natin siyang i-share. So, gusto muna natin siyang tingnan kung tama ba. Di ba? So, i-click mo lang siya. Once i-click mo, so mag-open yan ng bagong window. So, ngayon, andito yung mga schedule. Di ba? So, ito yung makikita ng iyong mga sinisharean. Di ba? So, multiple Building Your Future webinar. What is your greatest financial fear? So, andito na ngayon yung drop down. Di ba? So, nandito na ngayon yung schedule na mamimili na lang siya. Diba? It's either Friday, may alas 2 tayo, may alas 6. Tama ba? Schedule natin. Diba? So, ngayon, may alas 2 tayo, alas 6. Tapos sa Saturday, may alas 11 tayo. Mali yung Saturday ko. Dapat alas 10 to. Alas 3 saka alas 7. At tapos alas 6. So, mali na ako ng isang oras dito sa aking Saturday. Nonetheless, so, kung mali ako, so, i-edit ko siya ulit. Di ba? So, balik ako dun sa virtual events. So, ito siya, edit webinar lang ako. So, since mali yung isang oras ko, so, hanapin lang dito. Diba? So, Friday, Saturday, ito yung schedule na yun. So, mag-schedule na ako dito Saturday, alas diba? So, ganun lang siya. Paulit-ulit lang. Ito na, paulit-ulit mo nang gawin to pagka ikaw ay nakagawa ng isa. So, i-add mo lang siya. So, i-submit mo siya ulit. So,
andyan na siya. So, balik tayo sa funnel. So, create now ulit tayo. So, multiple building your future. Okay, so attach mo ulit yung survey mo, saka i-attach mo yung folder na babagsakan nila. So, submit. So, success. So, nandyan na yung schedule natin, di ba? So, once i-click natin yan, yung link na yan, so automatically, nandyan, nabago na yung schedule niya, alas 10 na sa Sabado. Okay, so, since na-correct na natin, so, diretso na tayo sa pag-share ngayon. Okay, so sa pag-share niya, same ulit yung procedure. So, share on Facebook. So, pag sa share on Facebook, so mamimili na lang ako ng mga available picture dito sa akin na related sa webinar. Halimbawa, yan yung gagamitin ko. After that, di ba? So, webinar title. So, gaya na. So, building a future webinar, di ba? So, description. So, actually, ikaw nang bahala gumawa ng mga ano dito eh. So, wala akong maisip ngayon eh. So, diyan lang muna. Or try natin, maghanap tayo ng ano, mga money quotes. Okay, para may magawa naman tayong ano. Diba? Kasi i-share ko na to diretso sa Facebook. So, yun. So, gusto kong yun kay Ziglar yung aking gagamitin. Copy-paste mo lang. So, update and share. So, share on Facebook. So, dyan na siya. So, wala pa akong maisip eh. I-edit ko na lang mamaya yan. So, ito yung ginagawa mo meta title saka meta description. Okay, so yun na rin yung ano ko, gagamitin ko. Diba? So, pwede ko na siya ngayong i-share. Saan na? Yun. Sa wakas. Share ko na din. Diba? So, i-close mo na lang siya and tapos na tayo. Diba? So, nandyan na yung ating nagawa. Nandyan na yung ating mga funnel. So, nandyan na yung ating webinar schedule. So, tapos na ang ating event. Diba? Tapos na tayo. Okay, so ganon yung paggawa ng mga webinar natin, invitation natin. So kung pabalik-balik yung link, so maganda kung gumawa tayo ng isang schedule lang. However, kung unique yung link ng kada seminar, so wala tayong choice, gagawa tayo ng
isa-isang invitation, di ba? So, yun ang ating yun yung ating ginagawa. And hopefully, ma-maximize natin itong tool na to invite more people na mag-attend ng ating webinars, di ba? So from here, itong mga link na to, pwede mo na to siyang i-share, di ba? So pwede mo na siyang i-copy paste and i-share nyo sa chat, di ba? So pwede nyo siyang i-share sa chat. So na-share ko na dito sa chat natin sa Zoom kung gusto niyo magpa-register, di ba? So, yun yung ating ginagawa. Pwede niyo i-share sa chat sa Messenger din or sa WhatsApp or kahit anong means of communication meron kayo. Okay? So, I think that's the end of our session. Hopefully, marami kayong napupulot na bago and nakakatulong din sa inyo para kayo ay magsimula na din sa inyong pag-share sa Facebook. Congratulations, Tito SMD Jack. Ikaw na Tama. talaga yung king ng I Dominate. Natututo na din ako, tita, kay Shinli sa kay Juanito. Sila yung Ayan na yung iyong expertise. Ayan. So we are now open, Tito, for discussion. We still have like 30 minutes before we start with our Kaiser 101. So, nasundan ba ako? Or Yes, SMD, galing-galing. Natuwa ako doon sa multiple schedule kasi ang ginagawa ko isa-isa, araw-araw isa, araw-araw iba-iba. So sabi ko, aba meron palang okay lang yung yung the whole day. Nagagawa ko yung whole day SMD. Ang hindi ko nagagawa pa yung weekly. Yon. So kasi nung last Friday nakagawa ako ng multiple schedule for the day. Pero yung pinakita mo kanina is the whole week. Kaya natuwa ako doon. Another learning na naman. kung gagawa nga sila, tita test ng mga recurring events. Oo, tama. Tita Tess, kung recurring yung gagawin natin na link sa ating MO, pwede tayo every yung gagawin natin instead of on. Oo nga, pwedeng by week siya para isang gawa lang tayo. Oo. Pwede, kung recurring siya, pwede siya dire-diretso na kahit na yung link na yun, isang beses ka lang gagawa, kahit na the whole month, the whole year, yun yung gagamitin natin kasi hindi lang mabago yung schedule. Oo nga, pwede din. Kaya lang, yun nga yung ginagamit din namin dito sa Kampi. Kaya lang, di ba, hindi ko kasi ma-recurring yung dahil nga hindi available yung Zoom natin pag Tuesday. So, pwede Pero pwede ko na siyang gawa ng recurring, ibablock ko lang yung Tuesday. Pwede po. Pwede man tayo siguro mag lang ng schedule ng MO. Kasi kung everyday din yung MO, baka mahirapan tayo magdala ng bagong day. So every other day, for example, or may specific day lang tayo. So yun yung magiging recurring. Okay. Oo, pwede din naman. Opo. Tito CEO, may isa pa rin sana akong gustong matutunan. Kasi na-stop ako doon sa turo ni Mr. Prudente. Yung, ni Jomar Hilario po pala, hindi si Sir Prudente. Si Jomar Hilario about doon sa pag-advertise naman ng page. Kasi po, di ba, nag-enroll kami ng kay Jomar Hilario sa Dominate Marketing Tool. Hindi pa, kasi mabilisan po kasi yun, Tapos, syempre, kailangan ng practice. Na-stop po ako dun sa part na i-advertise na siya, yung how to advertise the page. Oo. Kasi po limited yung reach ng ng ating FB page, page nga.
At kailangan natin Opo. diskarte para yung cold market ba, warm market, nalito ako doon sa dalawa. Yung mga hindi natin kilala, maka-reach yung ating page. Kasi po controlled siya pag wala siyang hindi siya naka-add. So yun po yung gusto ko pa rin matutunan, paano i-link yung ating page doon sa business manager's page. So yun po yung, At the moment, si Tito CEO pa lang yung nakagawa noon. Kaya pag nakita mo yung kanyang posting, tapos naka-mark as sponsored, ibig sabihin yun na yung yung Page. FB niya posting o FB page posting niya using yung advertisement nung inaral niyo yung sa iDominate. ano po tita, pareho po So yung probably we can request Opo. ito CEO to do that for a special training. Opo. Kaya lang syempre hindi siya ma-appreciate nung hindi pa nagkuha nung advance ng iDominate course kasi ilan lang naman kayo. Opo. Ikaw lang, si Ma'am Agnes, si SMD Johanna, si Ben Consolacion, at saka si Tito Joey and Ephraim sa group natin na naka-take pa lang yan. Opo. Okay. So siguro pwedeng special course sa inyong 5 o 6 Opo, tita. para magamit nyo na rin yung 1,000 na credit points. Opo, kasi hindi namin kasi may sabi ng Facebook, mayroon na daw siyang 30 real na pwede kong gamitin na parang gift niya sa akin. Kaya lang hindi ko siya magamit dahil Opo. hindi ko pa alam. Oo. Kaya gusto ko pong Sige, i-arrange natin yan, tita, para dun sa mga nag-take nung advance course. Opo. Okay, sige po. Medyo mahirap talaga siyang nagpatulong na ako kay Tracy pero kailangan talagang aral at practice. Aral, opo. Hindi siya ganun kadali. Sige po, isama natin yan sa schedule. Okay po. Thank you, Thank you tita. po. Tito Jack, go ahead. Tito SMD. Wala kang mic. Sabi ko mag-take din ako noon sa CDA. Mag-take ka na nun para idagdag mo yan sa training later on para ma-encourage din natin yung iba. Kasi di ba 2,000 lang naman siya, pero Kasi babalik naman sa iyo yung 1,000. Ano pangalan tita? Sa CDA ba yon? CDA. CDA. Itong Actually, online. si Tito Joey nasa advance na. Hindi pa niya natatapos kasi mas mahirap, sabi niya. Itong associate certification course ng 2,000, no? Oo, tapos Fine. babalik din sa iyo, Tito SMD, yung 1,000 as credit. Either kung wala kang Paymaya, ibabalik as commission para magamit mo siya sa iyong page advertisement. O kung may Paymaya ka, doon nila i-credit yung 1,000. Bakit daddy? Ilang oras ba to? Depende sa iyo. Kailan mo siya matapos. Okay, sige nga. Ma-explore nga rin to. Opo. Oo, at least magkakaroon ka din sa mo ng another emblem or another badge. Natapos. Si SMD Vicky yata meron na di ba sa iyo pong portal? Opo, tita, may badge na ako na hindi ko lang po na-post. Nakapass na po ako doon. Yun nga lang, na-stop po ako doon sa kasi mahirap talaga. Pag hindi ka techie, kailangan ko magsulat. Sinusulat ko pa lahat ng instructions, sunod-sunod kung ano. Ganun po. Dalawa Tama. pa na to, no? CDS sa CDA, anong difference ito? Specialist yung isa. Advance na yung isa. Opo. Kailangan mauna mo muna yung basic tapos sa susunod na advance. Yung basic tita, 2,500 po siya. 1,000 yung 1,000 yung... Hindi ba 2,000 yon? Tapos 1,000 ang credit? 2,500 po. 2,000 nakalagay dito, tita. 2,000 lang yung Tita 2,000 ba? Ay, 2,000 ba? Sorry. 1,000 yung sa advanced specialist. Oo, 4,000 yun. Pero mas malaki namang credit din nun. 3,000. Oo. Oo nga pala. Parang nakita ko nag-share dito si Tita Joanna. Oo, kasi si Johanna nakakapag na rin siya
advertisement using that credit. Basta pag nakita mo, kunyari, nag-post si Tito Joey, tapos ang nakamark doon sa kanyang picture is sponsored. Kaya sabi niya, wag ko daw yun ilalike kasi pag nilike ko, every time ilike mo yun, nagbabayad ka sa Facebook. So dapat ang magla-like talaga cold market. Ayun, Pero cold pag ang market. nag-like, kung tayo-tayo rin lang, every time, CEO Joey, magkano yung bawas sa'yo kada like po? Ano ka, hindi ka naka-mute ka. Mga 40 40. halalas. Ah, 40 halalas. Tito, pareho po yung name mo na yung page mo pareho sa personal Facebook page mo. I mean, personal Facebook mo po, pareho din yung page mo? Hindi, yung page ko yung ating D1. Okay. Ayun pong may isa pa po kayong, ayun pong D1 po, di ba group po yun? Group page? Mayroon tayong group page na B1 pero meron akong D1 na page ko. Okay. So dalawa pala yun. Alright. Ngayon, kung ikaw gusto mong ganun din, mag-create ka ng sarili mong page na Golden Touch or Victoria Gold naman. Okay, Dito meron po akong page, yung pangalan nga yung IMG Financial School for Filipinos. Pwede naman yun. Yun po yung page ko. Tapos Yes, yung group, yun po kaya yung lang, requirement din na mag-open ka ng iyong business sa Instagram. Kasi usually, ang turo sa atin, yung ating mga posting at advertisement, doon ilalagay sa dalawa, Facebook and Instagram. Kasi sabi ni Jomar, di ba, medyo konti lang pa yung nagagamit ng advertisement doon sa Instagram. So kailangan mag-open ka din ng isang business page mo sa Instagram. So yun po ang wala pa ako dito. Kailangan ko pa pong aralin yung tungkol doon. Kailangan pala mamuhunan dito sa mga online online sharing. Opo. Imagine mo, Tito Jack, kapag ka nag-post ka, 40 hilala ang kada like nun. Kaya sasabihan mo yung mga friendship mo na yung mga MDs, SMDs, wag i-like yun para lang talaga sa cold market yun. Tama. Pero mura naman kapag likes, kaya lang ayaw naman natin yung likes lang kasi kapag nag-likes, wala naman ikaw mapapala doon. Kaya dapat yung mga nagtitingin kasi mayroon tayong video doon, di ba, yung 3 minutes video at ng book. So, dapat papanoorin nila yon. Kaya ang bayad natin is hindi per likes, per view. Kaya lang, kahit na nag-view siya ng 20 seconds, bibil ka pa din ng Facebook. Basta may nag-view. Pero at least view, hindi likes. View. Ang tawag natin yun is impression. Impression is iba-iba. Merong likes, merong view, merong magsasagot, merong mag-click-click ng link. Pero generally, views ang binabayaran na. Kaya ang lagay natin, true view. Kaya medyo mahal ng konti yun. Okay. Ayan. Para nag-raise ng hand si Doc Joy. Bago si Doc Joy, Tito SMD Jack, kanina pa yata yung comment ni Sir Herman. Sa page settings, sir, para saan yung other meta tags, styles, and scripts? Yun ang hindi ko alam. Kasi hindi naman kasi natin nilalagyan yun ng mga description. Ang meta title lang saka yung meta description. Yung ito, mga blanco yan, di ba? Hindi tayo pinapa-fill up niyan.
Yung scripts, yung scripts, doon natin nilalagyan yung pixel. Kasi sa Facebook advertisement, kapag ka ang isang tao, for example, is nag-like siya, hindi naman siya nagkaroon ng action. Sabi ng mga advertiser, usually daw, kapag ka ito ay ipa-follow up mo, maaring sa susunod na makita na ito, ma-remember niya ko na gusto pala niya yon. At next time, pwede na siyang bumili o kaya sa atin mag-join. So, nilalagay mo doon yung pixel. Ano ibig sabihin ng pixel? Susundan mo yung na yon, yung user na yon, kung ano yung kanyang ginawa dati, and then from time to time, ipaalala niya o kaya i-remind siya nung tungkol sa IMG. So doon sa script na yun, nilalagay natin yung pixel. Pero yung pixel, doon natin mapag-aaralan sa advanced course ng Dominate. Para kung may pixel na siya, yung tao na yon na nag-click ng ating advertisement dati, ay from time to time, pag nasa FB siya, ipapaalala sa kanya o kaya naman makikita niya yung parang dati niyang na-click. So ikaw maglalagay ngayon, hanggang kailan? Hanggang sa 1 linggo lang ba? Hanggang sa 2 linggo lang ba? So, doon ginagamit yung pagbabayad natin ng mga advertisement. Kasi sabi natin, oo nga pwede siyang ma-remind, pero kung ang reminder naman hanggang sa 1 taon pa, maaari hindi na niya maalala. Kaya usually, ang payment natin is within a week, within a month, para within that month, kapag ka nasa FB pa siya, palagi siyang i-remind. Kasi true reminder daw is na i-reinforce ang payment o kaya naman purchase, in our case is membership. Ayan na, Tito Jack. I think si Dr. Joy. Joy, go ahead, Joy. Hello. Pasensya, medyo nahingal, nag-exercise. Tumatakbo ka ba? Tumatakbo ka dyan habang nakikinig, Doc Joy. Oo, habang nakikinig, tumatakbo. Talon kung anong dapat na exercise, kailangan natin. So, una-una po pasalamatan ko yung I commend for the good presentation of Vicente Jack about the Dominate All, no? Kasi diyan ako natuto sa kanya remember that I think about 3 weeks on the 3rd week of May, nagtanong ako kung ano yung pinakamagandang gawin kasi una-una, araw-araw, kada oras kailangan mong gumawa ng ating mga posts na yan na iba't iba yung oras. And then nag-advise sa akin na pwedeng pagsamasamahin yung pare-parehong schedule using the same link. So kaya ang ginawa ko, nagkaroon actually ako ngayon na continuous na schedule doon sa regular schedule natin sa ibang partners natin, no? Kaya yung Wednesday, Friday at saka Sunday ay mayroon na akong permanent doon. Hindi ko alam kung hanggang kailan yon, no? Pero ganoon pa man, ginagawa ko kung sakali man na i-repost na lang siguro para maging updated doon sa Facebook natin. So, secondly, itong dito sa mga bagong schedule natin ngayon, no? Kasi ngayon meron tayong mga schedule na up to 5 sessions a day, no? Kahapon, ngayon. So, ibig sabihin, isang gawaan lang ginawa ko. Kaya kagabi tinanong ko kung pare-pareho ba yung link na gamitin sa ngayong araw na to at saka sa Sabado para makapag-ready na ako. Kasi nung isang araw, sabi ko bakit may naiba na mga link na ginamit, yung ginawa ko sa schedule ko pare-pareho. So, ganoon pa man, no? So I would encourage everyone na gawin, no, yung ganong sistema, kung pare-pareho yung mga link para hindi tayo mahirapan, lalo pa nung time na nagtanong ako niyan, ay hirap na hirap ako dahil laging nag-i-error no? So kaya to maximize, no, my time, my effort of doing my post,
eh maganda pala ang resulta kung mga 10 na schedule yung nagawaan mo in one sitting, eh maganda. So yun lang po at salamat. Thank you po. May question tayo dito sa chat box. Sir, ask ko lang, nakareceive ako ng 1K na commission refund of FB ad daw. Doon ba yon sa CDA galing? Doon nga yun. Ito, Joey, na mag-aabot yan. Kung wala kang Paymaya, babalik nga doon yung 1,000. Ano Sino yung yan? Paymaya to? Ito, ano yung Paymaya? Si Johanna po. Si Hello, SMD sir. Johan. Good morning po. Kasi nagtataka po ako bakit meron akong 1,000 na naiiba yung kanyang status. Ano nakalagay? Ang sabi dito, refund of FB ad credit associate course. So, sabi ko, saan kaya to galing? O, yun. Kasi ang Paymaya is parang PayPal sa Pilipinas. Ibig sabihin, kapag ikaw ay walang card, pwede kang mag-open ng Paymaya to pay and also to receive cash. Under BPI yun eh. So doon sa Pilipinas, kapag wala kang credit card, basta may Paymaya ka, lalagyan mo din yung iyong account no, parang STC. So STC ganun pala yun. Paymaya sa Pilipinas, naka-connect yun sa iyong mobile number. So pag magbayad ka, ipapakita mo lang yung iyong reference, kunin nung babayaran mo, matatransfer na yung pera doon sa kanyang account. O kaya naman yung mga credit card, kahit na walang katulad sa atin, di ba, sa supermarket may MADA. O doon sa atin, ang mga nag-issue lang nitong MADA, mga bangko lang. So ang ginawa ng Paymaya, nag-create sila ng ganon. Kapag ikaw ay may credit card, tapos naka-connect din sa Paymaya, pwede kang magbayad ng Visa, Master sa Paymaya. Ita-transfer ng mga credit card mo yon sa Paymaya account ng company na yon. So sa atin naman, ganun din. Kung wala kang credit card, pwede kang mag-Paymaya at kapag nagbayad ka ngayon ng advertisement sa FB, instead na credit card ang gamitin mo, Paymaya nag-accept ang ang FD. Or yun nga, credit card. Ang problema natin is dahil nga wala naman tayong number na nandoon sa Pilipinas, kaya mahirapan silang ibalik yung 1,000 sa Paymaya mo. So mabuti kung naiki-credit nila sa iyong account na commission para makuha mo na kaagad yung Paymaya mo. Thank you po, sir. Actually, noong April pa to siya, kaya lang nakakalimutan ko siyang tanong kung saan kaya to galing tong komisyon na to. Pagka lumaki yan, tita, hindi na maya yan. Baka wala naman kasi akong pinil-upan, sir, doon sa Paymaya na yun. Kaya sabi ko, saan kaya to? Actually, na-ask ko kay Ma'am Pes, kaya lang nakalimutan kong i-follow up. Ayaw ko kasi magtanong, baka sabi ko, naligaw siguro to eh. Ito, Joanna, pwede mong i-transfer sa walang problema. Nasa mutual Transfer. Sobrang laki kasi Tito SMD ng commission niya, hindi na niya na-identify. Kaya nga marami pumapasok ito, Joanna, kaya hindi nga alam kung saan galing. Oo nga. Kaya lang hindi kasi ako meron daw siya. Ma'am? Meron daw siya isang week 36,000 ng kanyang commission, isang week lang yun. Si Ma'am sinabi. Like 4 weeks yun na. Wagi na si Ma'am Johanna talaga, ikaw na. Pwede na mag-retire. Malaki ng pangdagdag sa investment ni Tita Joanna. Correct. Thank you sa IMG. Yan. Thank you din sa passion mo para mag-share. Thank you po, ma'am. May tanong dito si Sir Herman. Tito Joey, do you recommend enrolling advanced training sa Dominate tool? Yes, maganda siya. At hindi lamang para sa IMG. Kasi later on, kung mayroon kang mga business at gusto mong mag-advertise, then mas mura itong course kaysa sa kukuha ka pa doon sa iba. Kasi yung iba, dito ata, may mga nag-o-offer 200
200 real. Kaya lang at least makapagtanong ka doon naman, pwede din namang magtanong kasi kapag nakatapos ka na, mayroon naman tayong FB page para sa mga nakagraduate na doon sa Dominate. So lahat ng mga tanong mo, ini-entertain naman at tinuturo ulit ni Jomar. Try po ninyo. Additional information. Maraming mga businesses na ang ginagamit nila is FB advertisement, lalo na sa mga nagbebenta. So you're not only going to use it for IMG, kundi pwede mo pa din siyang magamit sa iba. Kuha na. Okay na po, Sir Herman? Kuha na. May question pa po. Ayan, thanks daw, nakuha na daw ni Sir Herman. And then, pwede pong ma-identify natin yung location ni Sherwin. Meron po ditong Sher, W. Sherwin Villanueva ba ito? Sher lang kasi ang nakalagay. So, Sherwin Villanueva, yung ating bagong member. Yeah, ito si Sherwin Villanueva. Sa Pinas daw yata siya. Sir Sherwin, we unmute po. Just say hello po and we wanted to know po your location. Hello, Sir Sherwin. Hello po. Sir Herman, siya kaya yung taga Pinas? Invite mo ba siya? We also have Edwin sa loob po ng room. Pwede pong ma-identify. Marami po kasi tayong Edwin. Sir Edwin? Hello, Sir Edwin. And we also have Edgar Estoque. Sir Edgar, Sir Edwin, and Sir Sherwin. Pwede po pakirite na lang po sa chat box para po ma-identify yung location at kung sino pong nag-invite. Ayan. So 10 more minutes, 9 more minutes. We are about to start the Kaiser 101. Nandito na po sa loob yung ating speaker. So if you still have any question, you can raise it now. Habang may oras pa po. Pa-identify na lang po si Sir Edwin, si Sir Estoque, at saka yung si Sir Sherwin. Para po we could be able to... okay. Wala po akong mic, ma'am. Location ko is Kasim. Under kay Engineer Jen Mark Labajo. Thank you po, Sir Edwin. Ano na lang po kita, i-rename. Thank you po. And then how about po yung iba? Si Sir Edgar Estoque. Yun, si Sir Sherwin is from Riyadh. Thank you, Sir Sherwin. And then si Edgar Estoque na lang po. Sir, pwede pong malaman ang inyong location? And kung sino po nag-invite?